ang Rodrigo Roa Duterte. Ang nakikita niyo po sa aking likuran is Vice President Sara Duterte kasama si Senator Robin Padilla at nandyan din si Attorney Harry Roque. Nandito sila ngayon sa International Criminal Court at nakikipag-usap sila sa mga kinatawan ng ICC para sa pagkakataong makadalo sa initial appearance ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag nating kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Correct. Tama po. Patuloy ang kahirapan, Check. patuloy ang kagutuman, patuloy na walang nangyayaring kaunlaran. So sila ay patuloy pa rin sa koordinasyon para masiguro na makakapasok sila at makakapanood ng initial appearance ng dating Pangulo. Dito sa The Hague, nakapila na tayo dito sa harapan ng International Criminal Court. Ito po yung mga nakapila ngayon ay yung mga taong tutunghay po doon sa pagdinig ngayong araw, yung initial appearance ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At meron po tayo mga kababayan dito. Ayan, sila ay, anong sinusuportahan po natin? Justice. O, Pilipinas po. Pilipinas. Ang mga biktima. Ang mga biktima. Ayun po. So, marami tayong mga kababayan dito na dumadagsa. Magkakaiba ang pananaw, paniniwala. Pero lahat po ay talagang nakaabang dito sa unang pagharap ng dating Pangulo. Dahil, alam niyo po, malaking storya ito dahil kung magtutuloy-tuloy yung proseso at umabot po tayo doon sa pagdinig, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte po ang magiging unang Pangulo, dating Pangulo mula Asia, na mahaharap sa ICC. Okay, so nandito po tayo ngayon sa ICC Detention Facility kung saan tayo dumiretso mula doon sa ICC dahil nandito po ngayon si Vice President Sara Duterte para sa kanyang pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay Attorney Harry Roque kanina, nakausap natin na mukhang pinayagan na ang Vice Presidente na makabisita ngayong hapon. So kasama po si Vice President Sara Duterte sa mga nanood kanina at tumunghay doon sa nangyaring initial appearance ng dating Pangulo sa harap ng Pre-Chamber Trial 1 ng International Criminal Court. At nasaksihan nga natin yan, mabilis lamang ang naging proseso. Nagsimula ng 2:34 p.m. at natapos agad ng 2:59 p.m. Ito ay dahil tatlo lamang ang pakay ng naturang pagdinig. Iyan ay sabihin sa suspect kung ano ang kanyang mga kasong kinakaharap, ibigay sa kanya kung ano-ano yung kanyang mga karapatan at mag-set ng date para sa susunod na pagdinig na tinatawag na confirmation of charges. At yan ay in-schedule sa September 23, 2025. Sa initial appearance ng dating Pangulo, hindi na ito pumunta physically dahil kinonsidera ang kanyang health situation at siya po ay nag-participate via video link. Ang kanyang kinatawan po na si dating Executive Secretary Salvador Medialdea ang humarap sa mga huwes ng pre-trial chamber. Kine-question ng kanilang kampo yung pag-aresto sa dating Pangulo. May mga nakikita silang irregularidad at humihiling din sila na i-postpone ang hearing ng 1 linggo para magkaroon sila ng pagkakataon na ma-brief yung kanilang kliyente. Pero lahat ito hindi na dinesisyonan ng korte dahil hindi po ito yung pakay nung mismong pagdinig. At ayon po sa mga huwes, yung mga concerns kumbaga ng kampo ng dating Pangulo ay maaaring pag-usapan sa susunod na pagdinig sa September 23, 2025.